Tunay nga pong nakakataba ng puso ang makatanggap ng sagot sa mga pabor na hinihingi natin, especially when it's a yes. Good day, faith friends! Today's Gospel according to St. Luke chapter 1 verses 26 to 38 is about a great yes. It is special, I believe, for it is a yes that trusts and obeys. Hindi lamang ito ordinaryong sagot na oo, dahil kaakibat nito ang katuparan ng mga pangako ng ating kaligtasan. Nang ibalita ng Anghel Gabriel sa mahal na Berheng Maria na siya'y maglilihi ng isang sanggol na tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos, ang kanyang sagot ay, "Paano po ito mangyayari? Gayong ako'y isang berhen." Her answer actually is not a doubting question. Hindi ito tanong ng pagdududa. It is more like, "Paano po, Panginoon? Show me the way to do it." And at the end, she said, "I am the handmaid of the Lord. Let what you have said be done unto me." What a wonderful yes indeed. Dadating ang mga pagkakataon na hindi natin lubusang maunawaan kung paano tayo tutugon sa pagtawag ng Panginoon sa atin, lalo na kung sa palagay natin ay taliwas ito sa kaya nating gawin. Pero kagaya ng mahal na Berheng Maria, matutunan nawa nating magtanong, "Paano po, Panginoon?" bago tayo tuluyang huminti sa mga plano niya. For when God calls us, our yes will surely be a door to a lot of blessings. Kagaya ng pag-oo ng mahal na Berheng Maria na naging dahilan ng ating kaligtasan, which paved way to our salvation. Maging paalala po nawa ang ebanghelyo natin ngayong araw na para matanggap natin ang pagpapala ng Panginoon, it also takes our yes that trusts and obeys. May we have a Christmas filled with love and blessings as we learn to say yes to Him. For more reflection series, please subscribe to Faithbook PH YouTube channel or download the Faithbook app and register at www.faithbook.ph.